Magdamag po kaming nagpagal, ngunit wala kaming huli. Ang ating ebanghelyo ay nagdadala sa atin sa isang napakahalagang aspeto ng buhay ng tao. Ang paghahanap buhay at ang nais nating mabuhay. Hindi ba? Usually, itong ebanghelyo na ito ay ginagamit natin patungkol sa ugnayan ng magulang at ng kanilang mga anak. Di ba? Paano, Father, na ugnayan ng kanilang mga magulang at mga anak? Halimbawa, sa inyong buhay, kapag kayo'y magbabalik tanaw sa nangyari sa inyong pamilya bilang magulang o bilang mga anak, masasabi niyo bang hindi nasayang ang inyong pagpapagod o magdamag kayong nangisda para sa wala? Ibig sabihin, nagpagod, nagsikap, nagpumilit, bandang huli, yung pinagsusumikapan mo, wala lang nangyari. Paano po yun, Father? Well, we've heard of families in which one of its members, for example, ay nalulong sa droga. Hindi ba? For example, yun. Or, in exchange of greater opportunities, sasabihin mo, iiwanan ko kayo mga anak, itumulaan muna kayo at ako'y aalis. At habang wala ka, dahil ikay nagsusumikap at nagtatrabaho sa ibang lugar, kung napaano na yung mga anak mo dahil wala ka. Of course, it's a very tough decision for families to be separated from one another para matugunan yung mga pangangailangan, lalo na ng mga anak, lalo na kung sila'y nag-aaral, kung sila'y lumalaki. Of course, the tendency of parents is to give everything for their children. Ibigay ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanilang mga anak. Napaka-noble ng layunin na iyon, ng pangarap na iyon. Pero huwag din nating kalimutan na hindi lamang ang pananagutan natin sa ating mga anak ay ang mga material na bagay. Pananagutan din ng mga magulang sa kanilang mga anak, lalong-lalo na ang aspetong espiritual. And rightly so, we must begin every quest, every dreams in the family by a prayer, by our affiliation with God. Dapat doon manggaling ang lahat ng mabuting paghahangad sa loob ng isang tahanan. Dahil kung hindi, baka sabihin mo sa dakong huli, magdamag kang nagpagal, hirap na hirap ka, wala laang nangyari. Iyang kalimitan ang nakakalimutan natin. Ani, we can even trade or ipagpalit yung oras sa pananalangin, oras sa pagsisimba, oras sa mga bagay na espiritual, dun sa ating mga trabaho. Di ba? At kaya nga, ang hirap na manghikayat ng mga taong papunta sa simbahan. Ang sasabihin nila, busy pa, Father. Malami pong gawa, Father. Hindi na magkanda-ugaga sa gawain, Father. Hindi ba? Pero kung tutusin, we are missing the point. And the point is, we must put first yung spirituality.
Ilagay natin sa unahan ang mga bagay na pupuno sa ating kalooban at espiritu, sapagkat yung kalooban at espiritu ang pinanggagalingan ng mabubuti nating mga layunin, ng ating mga pangarap. Without that, baka tayo ay nag-aabala. Nag-aabala. Okay? Wala lang nangyayari sa lahat ng ginagawa mo. Kasi hindi naman malinaw sa iyo kung bakit mo ginagawa. Okay? So, paghahanap buhay, iipon, pagpupundar, at the end of the day, sabihin mo, wala namang kahulugan ng lahat ng ito. Yung mga pinagpupundaran ko, yung mga pinaghihirapan ko, wala lang kahulugan. Wala lang nangyari sa kanila. Okay? So, ang ating ebanghelyo ay si Pedrong tinawag upang maging mamalakayan ng tao. Kailaang siya din ay isang mangingisda. At ginamit ng Panginoong Jesucristo ang katotohanan ng iyon para ituro sa kanya ang tunay na mahalaga. Bagamat sinabi dito, iniwan nila ang lahat at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pwede nating sabihin, inuna nila ang Panginoong Jesus bago ang kanilang mga gawain. At hindi tayo pwedeng magkamali. Hindi tayo pwedeng mawala ng bunga o huli kapag inuna natin ang Diyos. Lalo lamang nagiging makahulugan ang ating ginagawa. Hindi na lamang ito tungkol sa paghanap ng pera, sa pagkita ng pera, sapagkat ang katotohanan, maaaring maging kontento at masaya ang isang tao sa kabila ng kanyang karukhaan o kasalatan. Totoo yan. Kapag naramdaman niya, nakita niya sa kanyang buhay kung ano lamang ang talagang mahalaga. At yon ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ipanalangin natin sa ating mapagmahal na Ama. Katulad ni Pedro, ay makita natin ang mga bagay na talagang tatagal at pangunahin para hindi naman masayang yung ating mga pagod, para hindi naman masayang yung ating mga pagsisikap. Amen.